Unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka! Alright, nagbabalik pa rin po tayo dito sa Toy Museum sa loob ng Quezon City. At para sa mga toy lovers out there na meron mga nasirang laruan, don't feel hopeless po dahil this morning tuturuan namin kayo kung paano ba i-restore ang mga nasira ninyong mga toys. At para pag-usapan yan, kasama natin ngayon si Sir Jimmy Marandang from owner actually nitong museum dito sa Quezon City. Good morning po. Welcome po sa Unang Hirit. Alright sir, first question. Paano po natin malalaman kung yung mga toys ay pwede pang i-restore or hopeless na siya? Actually po, lahat naman ng toys, kahit na ano-anong mga panahon na toys, kaya naman i-repair yan eh. Oo. So actually lahat, kahit anong sira, pwede na. Okay, so I think sir, ang gagawin po natin ngayon ay itong 1950s toy, which is actually very vintage na may mga sira. So sir, ano po yung mga steps para i-repair itong nasirang toy natin? Actually, ito naman dal na ito, pwede mo siyang, itong natanggal na head na ito, lalagyan natin siya ng parang dalawang A and B na adhesive, ihalo mo siya. So ito po yun. Ano pong klaseng adhesive yung pwedeng gamitin para sa mga toys? Kahit ano ba pwede, sir? Pwede o kahit na ano, basta meron siyang hardener tsaka adhesive. Dalawa yung imimix mo, tapos ilalagay mo siya dito. Gawin natin, sir. So anong dapat gamitin? Gamit pa tayo ng brush? Anong pwede, sir? Screwdriver. Okay, so this one. Tapos, kukunin natin po itong A, tsaka B. Ilalagay natin po sa isang cardboard. Tapos kukuha tayo ng B. Tapos imimix po siya. Pag na-mix mo na siya, pareho ng kulay niya, pwede na siyang ilagay dito sa sa manika. Dun sa nasirang item or piece, tapos ididikit na natin siya dun sa toy. Na po siya sa toys. Alright. So, para yun sa mga nasirang parts. Now, sir, para sa mga this one, kasi ginagamitan natin to ng battery, sir, no? So, paano natin magagawa ng paraan para gumana na siya, just in case hindi na gumagana itong mga battery-operated toys natin, sir? Actually po, kasi yung mga lumang toys kasi, ano siya may mga battery leak. Yun ang kadalasan na na-encounter ko. Pag luma na yung toys, ano siya, corroded na yung battery, alalagyan ng battery. So, parang makalawang na. So, ito nga nakita natin, punong-puno siya ng kalawang. So, sir, ano ang dapat gawin para lilinisin, I guess, no, sir? Anong dapat ipanlinis? Ang paglilinis natin po, unang-una, gagamitan po natin ng sandpaper, liha. Tapos lilihain natin siya. Tapos maliha siya, gagamitan naman ng gamit na yung used na toothbrush. Pabrushan mo siya para matanggal yung mga dumi. Pagkatapos po, ilalagay na natin yung battery. Ite-testing natin kung aandar na siya. Usually yun lang po ang sira niyan. Alright, actually may secret tong si Sir Jimmy. Pwede daw gamitin mga kapuso ang toothpaste na panlinis sa mga toys natin. At kahit yung lalagyan ng battery, pwede gamitin ang toothpaste para nga ipanlinis. Di ba tama, Sir Jimmy? Okay. Tapos, sir, para malaman kung gumagana yung battery, pwede tayong gumamit nitong device na ito. Anong tawag dito, sir? Ang tawag po dito, tester. Meron siyang dalawang wire na red at saka black. Yung red, positive yun. Pwede mo ilagay dito, tapos ilagay mo na yung negative dito sa kabilang side. Papalo ngayon yung meter ng tester. So malalaman natin na itong battery, meron pa siyang kuryente. At kapag nilagay natin doon sa lalagyan ng battery ng toy at gumana, ibig sabihin, gumagana na rin yung toy natin. Tama, sir? Alright, thank you so much, Sir Jimmy. Ay, mga kapuso, sana marami kayo natutunan sa ating Usapang Toys this morning. Back to studio muna tayo. Ito ba'y mukhang tarsier, mukhang squirrel, at mukhang daga. Pero ang tawag sa kanila ay sugar glider. Ano nga ba ang pet na ito? Ipapakilala sila sa atin ni Chito Velez, Ricky Ranet at Tyrone Duran, breeders ng sugar glider. Good morning and welcome sa Unang Hirit. Hi guys. Okay, una, ano ba ang sugar glider? Sino sa inyo pwede sumagot? Okay. Ang sugar glider, kaya sila natawag na sugar glider dahil firstly, diet nila ay usually mga tree saps, pollens, nectars. So, kaya siya natawag na sugar glider. Then yung glider, dahil sa gliding membrane nila. So, nag-glide sila from tree to tree talaga in the wild? Plus, yung Pakilapit yung mic sa gliding membrane nila. Ah,
Oy, wow. Uy, para sila mga bata. Hindi pa to diba? Ano ba to? Endangered animals pa sila? Hindi po sila endangered. Actually, nanggaling po sila na Australia. Mahanap din sa Indonesia at sa Papua New Guinea. Okay, hindi naman sila pamilya ng ng mga tarsier. Yun nga po yung madalas namin misconception about them. Kasi napagkakamalan tarsier. Pero hindi po Oo. sila tarsier kasi wala pong tarsier sa Australia. Okay, of course. Sa atin nga lang sila meron, di ba? Okay, pero like, marsupial sila, no? Yes, ma'am. Right? So which means na para silang kangaroo, may pouch sila. Yes, ma'am. Pero Joey ba tawag sa baby sila? Apa. So pouch for her Joey. Okay, so paano ba inaalagaan ng mga sugar glider? Bali, ang pag-aalaga rito is yung tamang enclosure lang. Tulad ng bird cage. Oo. Ito, for display lang itong gamit natin ngayon. Oo. At yung proper diet. Oo. Sa mga joeys, sa mga babies, ang madalas ipakain is yung mga yogurt, ganyan po. And Mga baby food, foods. pwede. Opo, baby foods. Okay, how about yung mga surot? Kumakain mo sa surot? Hindi po. Yung mga superworms, yan. Mga crickets. Sige nga, pakita nga. So, pasintabi na po sa mga kumakain, yung mga natataka. Ano nga ba ang superworm? Ito po. Ay, naku, kahit ang plastic lang, huwag mo na ilabas. Huwag mo na ilabas, parang awa mo na. Ayoko tingnan, nakakatakot siya. O syempre, ito na ang tanong ng mga nanay na gusto magbigay sa kanilang mga anak. Magkano ba ang sugar glider? Ang sugar glider, nag-range siya ng 3,000 to 4,000 each. Okay. Opo. Pero mabilis syempre yung mga nanay. Baka naman mabilis mamatay yan pagka binigay ko sa anak ko yan. Depende sa pag-aalaga. Opo, depende sa pag-aalaga. Pag mag-isa po, mas maganda po kung may bonding time po sila Oh. para hindi po nalulungkot yung alaga nila. Yun They po. get lonely. Opo. Okay. So, okay. Hindi sila, basta tamang pag-aalaga lang po ang kailangan. As with any animal, di ba? Opo. Ayun, tamang pagmamahal. Ay mga kapuso, laging tandaan na sa ating pag-aalaga ng pets, alamin muna kung ito ba ay endangered o nangangarib na. Teka nga pala, mabilis ba sila dumami? Mahirap po silang paramihin kasi kailangan po nila mag 1 year muna bago sila makapag-breed. At pag nagkaanak sila pa isa-isa lang? Opo, 1 hanggang 2 po. Marami Okay. na po. So, hindi sila pwedeng pag binasa mo, hindi sila dadami kaagad. Hindi sila gremlins. Ayan. Uy, pero mga kapuso, yung mga hayop kasing pwedeng alagaan sa bahay at meron din Hindi naman dapat sila hayaan nag-aaway. na nasa natural habitat nila upang maiwasan na Mga maubos breeders sila. na. Kasi parang colonial sila na... So nag-aaway din. Nag-aaway. Kaya, isa-isa lang. okay, hindi pwede magtabi mga alaga natin, Luan. At Oo habang nga. hawak-hawak Tsaka lang. namin ang mga cute na cute na sugar glider, maraming salamat sa ating mga friends, Chito Velez, Ricky Ranit, at Tyrone Duran. Thank you, guys. Thank you po. Okay, iuwi na to. Mabalik ka ganda unang hirit. Hirit ang saya-saya sa unang hirit. Unang hirit. Unang hirit. Maraming salamat sa aming sponsors. Ultra Mega Supermarket. Unang-una ka. Back to unang hirit. Yeah. Hirit. Nako, di ba may December na? Magdi-December Yes. na. So, Christmas bells. Eto na. Oh, pero ngayon, meron Hindi lang tayo. Christmas bells. Meron ding wedding bells. Definitely in December kasi todo prepare na nga si Miss Regine Velasquez sa kanilang kasal po ni Ogiel Casi. At kasabay niyan, may pinagkakaabalahan pa ang Asia Songbird na tinityak kaabangan din ng mga Kapuso fans. Kung ano yan, panoorin natin ito. Regine Velasquez, depressed pa rin ba sa naudlot na wedding venue nila ni Ogie Alcacid? Inamin ni Regine na 2 linggo rin niyang iniyakan ang pag-urong ng dapat sanay wedding venue nila ng kanyang groom-to-be na si Ogie. Nasaktan daw siya dahil siya raw kasi ang mismong pumili ng lugar na iyon. Pero na-stress man, happy na muli si Regine dahil finally nakahanap na raw sila ng panibagong venue. Wala na, tapos na yun. Basta hindi na kami doon. As of now, madami pa rin mga things that we need to fix. Hindi lang I'm not really involved. Ayoko nang magpili ng napkin na gagamitin. Di ba may ganun? Di ba? The plate, the cubiertos that we're going to... What? Are you kidding? I am not going to get involved in that. So. Masaya ring ibinalita ng Asia Songbird na nasa Pilipinas ang ex-wife ni Ogie na si Michelle Van Eimeren para tumulong sa wedding preparations. No, she was really supposed to come so that she could see the venue. And she wanted to come for me. Kasi nga, I got depressed a little bit because of what happened. And of course, she's here for Augie.
Kasi nga alam niya na stress si Ogie. Kamakailan lang ay lumabas na rin ang pre-invite ni na Ogie at Regine. Nakasulat dito ang mga katagang Ogie and Regine are getting married. Formal invitation to follow. Save the date, 12/22/2010. Bukod sa nalalapit na kasal, pinaghahandaan na rin ni Regine ang kanyang pinakabagong show dito sa GMA Network, ang I Heart You Pare. Ayon sa singer-actress, kakaiba at exciting daw ang tema ng primetime series na ito. Exciting kasi nga makikita natin yung mundo ng mga minamahal nating mga bakla. I mean, sa totoo lang, hindi ba lahat, wala namang hindi naaaliw sa mga bakla. So it's nice to be able to see their world. Ayun na. I feel love! I feel love! Sipin mo, na-stress siya pero mukhang mas maganda yung venue Kinalabasan ngayon. niyo No? yun. Mas maganda happy yung siya. venue. At kaya abangan natin. Siyempre, mapapanood yan sa GMA. Yes, yung malapit wedding. na rin yun. Yan. malapit At habang inabangan, magbabalik ang unang hirit. Ang saya-saya sa unang hirit. Ang saya-saya sa unang hirit. Unang hirit. Tinatawagan po ng pansin ng mga kaanak at kaibigan ni Reverend Cirilo Casiguran. Pumanaw na po siya nitong Lunes. Kasalukuyang nakalagak ang labi ni Reverend Cirilo sa Del Monte Methodist Church, number 55, Guevara Street, San Francisco del Monte, Quezon City. Nakatakda po siyang i-cremate sa Sabado, November 6. At maraming salamat naman sa balloon at happy birthday sa mother and son na sina Katie at Sean Martin Dalmasio. And to my mother-in-law, Mommy Sylvia, happy birthday! Happy birthday! At inaayaan lahat para sa 9th Egan Cup 2010. Ang inyong paglaro ay tulong para sa mga naulila po ng mga pinaslang ng mga mamamahayag sa magitan ng masakyan. Mag-isang taon na po yan. At sa mga underprivileged na sa may Subic. Egan Cup ay daraw sa Top Pilipinas Golf Club San Pedro City, Laguna sa November 5. Magkita-kita tayo. Salamat! Sa pagtambay, kita ulit tayo bukas. Ito lamang sa Unang Hirit! Love you! Dito man, kadama. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng